Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, pangatlong battle review na natin ngayong araw. April 12 pa rin po ngayon. Kung nakasubaybay kayo, alam nyong hindi ako nakapag-upload ng April 11 and the reason was no internet connection guys. So ngayong April 12 Sunday, dalawang upload ako. So kung napanood nyo na, yun yung battle ni Didel at Nicolas at Pamoso Paulo. Yun yung uploaded kagabi, April 12. Etong battle na to, Killan vs Blazer, mapapanood nyo to bukas na, April 13. 'Di ba? So if napanood nyo, if napapanood nyo na to, so supposed April 13 na. Okay? So medyo magulo yung schedule, pero gumawa lang ako ng paraan para makabawi, para kahit papaano ano pa rin, daily pa rin yung naging naging approach natin. Okay? So yun, another pedestal Elims at Killan vs Blazer. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to. We know them. We knew them. 'Di ba? Na-review na natin si Blazer, nag-champion pa siya sa Insane, sa Flip Top, sa Motus, 'di ba? Napapanood na natin si Blazer. Si Killan ganun din. Pedestal, 'di ba? Flip Top, nare-review na rin natin siya. So alam nyo na kung ano ang strength and weaknesses nila. Hindi na ako magbibigay ng insights. Sa ngayon, hindi mo na ako magbibigay ng insights sa kung anong meron sila. Sa kung ano yung mga past battles nila. Ang masasabi ko lang dito ay style clash. Okay, style clash siya. So ngayon, pakinggan natin kung ano yung mga obra nila, masterpiece nila para sa isa't isa, dahil eliminations to, pedestal to, tournament to. So style clash men, Killan vs Blazer, anong mananaig, comedy or technicals? So game. Ang unang panat para kay Killan, pedestal 5. Pakinggan natin. Game. Yo! Check, game. Grenade. Game. Tinapat sa akin si Blazer. Tila ba ang kulit ng match? Kagawad laban sa isa sa pinaka-accurate mag-judge. Pero masipag yan na kagawad. Maaasahan. Isang tawag lang, talagang naandyan siya. Kaso pag hindi ka naglagay, may kalalagyan ka. Mahilig manakit, suntok agad. Puta, wala nang ambat. Sa sobrang sipag, kahit tapos na eleksyon, mangangampanya. Mayabang ka kuya. Napakabanu pa. Mas nakakainis ka pa sa kapitbahay na nagtatapo na kahit wala pang basura. Kapag laseng naghahamon kung sinong matapang na lola, tapos plataforma na, pag di ka nakamulti, wala kang ayuda. Kaya naiingit sa'yo si Calix eh. Ang galing nung katapat ko. Sa takbo nun, si Calix nakaganyan. Puta, ikaw nakaganto. Titira-tirahin ko yung pagkakagawad mo, gagawin yan nung hindi mo alam. Nung hindi ka pa nananalo, yung tattoo mo, di ba, hanggang dito pa lang. Nung nanalo siya sa pagkakagawad, lahat ng utang bayad. Tapos unang project na, puta, full sleep agad. Hoy, walang yakusang Pinoy. Ba't bang hilig mo sa karayom? Gusto lagi nasasaktan kahit wala nang hugot-hugot. Sobrang obsessed sa karayom, pinapakain niya sa pamilya niya, panay tusok-tusok. Sa FB, sabay sa uso at pa-hype para mag-trending. Nagpatato ng whole body para maangas pag nag-live selling. At di ba yung tatay mo nasa politika din? Ayun ang matindi magnakaw ng phone Dubai. Sabi sa kanya ng tatay niya, "Anak, balang araw gusto ko maging isa kawing crocodile."
At ayun na nga, natupad ang pangarap ng kanyang papa. Swerte gumana. Di nagtagal, isinilang sa pililya ang isang baby buwaya. Araw-araw nag-roving yan sa lugar nila. Minsan naka-auto pa nga yan. Pero madalas niyang i-flex yung NMAX na nakasetup na di halatang galing sa pondo ng bayan. Tapos, pondo ng bayan, tapos pinagmamalaki mo yung lugar niyong walang 7-Eleven. Nakakatanga. Pero meron sila dong Alphamart, Nax. Tapos magsasaka pa. Bukod sa tinda nyo na pares na ang pangit ng timpla, meron silang Mercury Drugs na panay Pampers yung tinda. Pero agawad, kung talagang mabuti ang iyong hangarin, mga sinasabi mo ay totoo, sasabayan mo ko kung talagang malinis yung konsensya mo. Kulong na yan, mga agawad! Gago. Napakasarap sabihin! Lalo na pag totoo. Round 1 pa lang to at hindi pa ako nagtotodo. Kahit anong gawing ribat, wala makukuha na boto to. Sinabayan ko sulat mo. Ibalik mo yung pondo nyo. Okay. Usual na Kilan ang napanood natin sa unang ikot. Comedy, entertainment ang dala niya. Yun siya eh. Malakas si Kilan sa ganong stilo. And yung buong round 1 nag-focus siya doon, and sa tingin ko yun yung way niya para makuha yung momentum. So sa tingin ko rounds 2 and 3 aatake na to si Kilan ng ng mga solidong angulo, punchlines at may pagka-technical din naman si Kilan. Pero yun, strength niya comedy, and doon niya kinuha yung crowd sa round 1 at tinapos niya rin ng maayos. At ang question, ano yung ipapakita niya sa round 2? Naging kaabang-abang yung round 2 ni Kilan dahil sa round 1 performance niya. Okay, so yun. Wala naman ako masyadong explain sa round 1 ni Kilan kasi more on comedy at entertainment naman yun. At nakita naman natin, napanood naman natin na kumokonekta siya kahit papano. 'Di ba? Yung angulo na kagawad, yung NMAX na naka-set up, 'di ba? Yung Crocodile, Pililya, walang 7-Eleven, Alphamart magsasara. So yun yung mga yun yung mga sabihin nating naging effective na lines ni Kilan against Blazer. Okay? So Blazer, tignan natin. Feeling ko hindi naman sasabay si Blazer sa comedy eh. 'Di ba? Iba ang estilo ni Blazer at kaya nga sinabi ko tong style clash to eh. So yun, pakinggan natin Blazer. Game. Yo, rinig. Baba na konti. Game. Pasensya na agad mga tol Okay, round 1 game? Yay! Mga nagbabars daw, nakakaumay. Sa style mo, anong bago? Pansin nyo ba pag komedyante, karaniwan kamukha mo? Si Nikki, Saito, Dodong Saipa, si Manda, wag na yung kumpare ko yun. O di ba? Mga kutis ulik ba? Si Jonas na lamang may itsura, ng puta, duling pa. Pero in fairness, basta pangit, sila yung maugong sanit. Mas unique ka lang kasi may baba kang panusok sa puwet. Si Mastapit nagsabi nun, Uta, wala kang nagawa. Siguro pag binikti ka, mahirap kang makawala. Mula nung bata, iyong baba, hassle ang nadudulot. Bantay sarado yan palagi, ng magulang niyang nakatutok. Sobrang likot ni damuhot, kung san-san ka nasusuot. Pag nadadapa ka Kilan, pahirapan ka mabunot. Okay. Kasasabi ko lang kanina, no. Hindi sasabay si Blazer sa comedy. Pero putya, mali tayo doon. Sumabay siya dito at nagiging effective si Blazer, in fairness. At pedestal na ulit. Mga nasa lineup ang bigat. Double meaning pag sinabi kong kalaban ko sikat. Kaya asahan mas tiyak na may handa siya dyan rebat, pero hindi ako takot kahit mukha ka pang itak. Pero di lang cut ibibigay, ito'y lantarang pagsibak. Ito'y lantarang pagsibak, imargarito yung mukha hanggat sagaran magbitak. Pag kumat, ito'y drive-by, mababalahan paglingat.
Pag kumat taga-gobyerno, maaalala niyan pidap. Multi ko, bumabalasa habang barahan niya saktuhan. Ay. Ulit. Barahan niya saktuhan. Ay. Bumabalasa at taga-gobyerno, maaalala niyan pidap. Multi ko, bumabalasa habang barahan niya saktuhan. Ay. Shit. Magaling ka daw magmulti. Sikapin mo pag dinala. Ngayong ako kausap mo, baka masabi mo na di pala mas kilala sa dila na may stilong dyan na tinasa. Pwedeng sabihing magaling ka pero nasa una mo ang pinaka. Kang inungalan mas bilong na masawa ka ng timon. Kung yan lang pag-uusapan, baka lahat ng yan tikom. Ito ay Fratman versus Catman na malakas lang mampikon. Itong humihingi ng cat, agad nilabasan niya ng leon. Itong humihingi ng cat, agad nilabasan niya ng leon. Kada tugmaang hinahain, masikat Nawala, magkastang dalumat. Palaging nasa metro at pantay lahat ng unat. Iba yung nakalakhan ko na gubat. Sa Muntinlupa niya nabuhat. Sa Rizal nakilala sa pagsulat, pero ipapakita ko na mas teritoryo ko ang sukat. Puta. Alam mo nyo guys, sa kanya ni. Kay Blaser na yun. Hati yung round 1 niya eh. First half comedy. At nakuha ni Blaser yun sa comedy. Nakasabay siya sa comedy na pinakita ni Kilan. 'Di ba? Sabi ko, baka hindi sumabay si Blaser sa comedy kasi estilo ni Kilan 'yon eh. Pero nagkamali tayo doon, sumabay si Blaser sa comedy at entertainment na dala ni Kilan at para sa akin naging effective kahit paano si Blaser doon. 'Di ba? Ganda nung ganda nung latag at alam mo 'yun, sukat na sukat eh, naka multi pa rin eh. Kaya para sa akin okay 'yun eh. Sumabay siya doon. Tapos, second half, doon na yung technical side ni Blaser. Pinakita na niya sa atin yung technical side niya. At para sa akin, nakuha niya pa rin yun. Kaya sabi ko, round 1, Blaser. Pero, nag-choke. Hindi lang isa. 2 beses nag-choke si Blaser. At yun nga, ilang beses ko na ito sinabi sa inyo, kapag ganitong tournament, elims, di ba? Sobrang nagmamatter yun. Especially sa linis ng performance. Sobrang magmamatter talaga yun. Sayang. Ako mismo yun ang hinayang sa performance ni Blaser kasi sa tingin ko kanya na yun eh. Pero nawala. Alam mo yun, hawak na niya. Pero nabitawan, nakuha ng iba. So yun, I think Kilan, nakuha niya to. 8-7 in favor of Kilan pero supposedly 9-8 to in favor of Blaser. Sayang yun. So yun, Kilan round 1, round 2. Sayang. Alam nyo ba anong ibig sabihin ng pangalan niyang Blaser, mga pa? B-L-Z-R. Baltasar. Gago. Wala naman. Pangalan mo, real name mo, Baltasar. Mukha ka pa naman gangsta shit. Tangin ang pangalan yan, kapanahunan pa ni Master Pit. Pero speaking of Master Pit, natuwa ako nung nabadibag ako. Salamat, dahil sa laban namin, siya'y naghanda, pare. Sabi ko sa kanya, bagsakan lang, kaso napalakas siya, grabe. Pero ang tutusin, mas gusto ko yung natatalo. Totoo, para wala mag-expect sa akin. Tsaka ayokong isipin na sa mata ng tao, ako lang yung magaling lagi. Pero sa huli, pairamdam ko ako yung panalo. Ang epic, di ba? Kasi napalabas ko mismo yung Master Pit nung pandemic era. Kaya i-appreciate nyo si Tanda. Kasi malupit man. Sa motos lang yung malakas, sa flip top, wala na ulit yan. Okay lang, sorry. Wala na ulit yan. Kaya ako sa'yo, ha? Wala ka sa flip top, wala na ulit yan. Kasabayan niya, si M-Site, G-Clown na tight. Di ka ba nahihiya, aning ka? Kung hindi ka pa nagpalaplap kay Luxuria, hindi ka mapapansin ni Enigma. Pagtapos na malala nilang ginawa, biglang nangate, nagsabon. Ang ganda mong lalaki, tangina ka, nagpatira ka doon. Tapos sinabihan mo si Mirage, nagpapapulit sa Arabo. Hayaan mo siya sa gusto niya, wag mong pakialamanan yung tao.
Tanginan to, pakailamero at tahimik ka na lang, men. Ikaw nga, binimbang mo si Luxuria, kamukha ni Taguro. May nakinig ka ba sa amin? Kaya pala hindi pa nag-uumpisa yung laban niya kay Pistol, pawis na si Luxuria. Antot ang inuna ni Blasera. Makikita niyo sa video, basang-basa, si Kririn nung sinuka siya ni Sel. Gago. Kaya ba't ito yung pinakat sa akin ay alam kong hindi mo kaya? Para nag-skydiving, tas yung parachute hindi gumana. Kaya kagawad, sa'yo ako ay hindi nabilib. May nalalaman pang barangay officials, ulul, tagabigay ka lang ng relief. Tapos binabawasan pa. Antibay mo man, yung pinamimigay mong dilata ng isi open can, ang hirap buksan. Tapos meron pa yung pahabol. Gago. Mamimigay yan ng fruit salad, tangina, walang pineapple. Di ka ba nahihiyaanin ka? Nung nakakaang bumabagyo sa inyo, ang binigay mo, chichirya. Kaya tama na, Blaser. Ang pangulol sa mga tao. Bumaba ka na lang ng pwesto kung gusto mo ng pagbabago. Eh, okay. Mali na naman ako sa naging ano natin, no? Basa natin sa rounds ni Killan. Kasi akala ko round 1, ganyan lang yung more on comedy at entertainment. Pagdating sa round 2, magte-technical na siya. Kaya niya naman kaya niya pagsabay-sabay yun. Kahit mag-technical si Killan, kaya niya pa rin maglatag ng mga entertainment lines Ganun Ganun ka-flexible din si Killan. Tapos, nag-choke. Pero after nun, nakabawi naman kahit papaano si Killan. Tapos more on, ang drive niya pa rin is more on more on comedy. Yun, tawa tayo ng tawa dun sa mga mga two-liner niya na sobrang effective para kay Blaser. Sa tingin ko sobrang naging effective, lalo na yung easy open can, di ba? Nahirap buksan. Maganda yung round 2 ni Killan. Sa tingin ko mas malakas yung round 2 ni Killan compare sa round 1. Kaso nga lang, may choke siya dito na sobrang minimal. Yun lang naman. Wala na akong ibang dadagdag. So, I think, round 2 ni Blaser, pakinggan natin. Okay, round 2 game. Meron lang ako konting makita. Charan! Tingnan nyo. Ang cute ni Killan, no? Tangin na, kalaban pa si Makoy. Parehas gago, puta. Tingnan nyo. Atol, tingnan mo, nahihiya ka sa sarili mo Okay. Diba dito ka nang galing? Sobrang heavy din ang vibe. Panay hollow blocks yung background, puta, Ekisan inspired. Liga nyo, alambring tulay. Tunog pa lang, kakabwisit na boss. Halatang halata sa venue pa lang, naliga ng mga naghihikahos. Tas FRBL nilalait. Nag-iisip ka ba ng ayos? Sa aming kampo, merong Rapian, Manda, Denver, karamihan nasa flip-top halos. Mga artist nyo, low bowler, di man lang aabot ng Class A. Kumpara sa tabing lawa, usapang big fish, mas may napoproduce yung floodway. Di ko trip, taga-tabing lawa, panay mababaw lang nahirit. Hinahanting ko pating kaya sa ilalim na pasisid, gusto ko yung taga-tundo. Para palitan mas may init, kahit sa baba lang ang tama, pati yung Diyos nyo tatagilid. Laliman ng gawing pagkalap, yung aral ang sapin pag-apak, hindi lang magtanim ng balat, maghasa pa rin ng balak. Yung tama, indahin pagtarak, pagdalang talimang hawak. Sukat mo pagtabing lawa, ako'y dalang pasigang lawak. Balwarte mo yung lawa, ako talahib, tubong bukid. Binyagan to sa elim sa wala ng buhos tubig. Buong bracket matitinag, mabibigyan mga tropang sunod. Kahit na mismong tagalaway, walang magawa na pangontra usog. Kung teknikalan, laway, usog, para di lang patawang approach. Yung pen game parang penpal, may kapasahan ng notes. Minsan pumapabor yung judges pag nadadala ng jokes. Pero lunod ko sa aking lalim, di yan masasalba ng boats. Boats, Habang ganda nun. Ang siksik nung nagumpisa sa yung Tagalaway. Diba? Tagalawa na grupo, tas laway na kontra sa usog. Diba, ang ganda nun. Tapos, yung vote sa boat, nilaro niya yun. Astig nun, siksik.
pumapabor yung judges. Papetikalan, Kolaway walang kinag, mabibigyan mga tropang sunod. Kahit na mismong Tagalaway walang magawa na pangontra-usog. Ganda nun. Kung teknikalan, Kola friend, para bilang patawang approach. Yung pen din parang penpal may kapasahan ng notes. Minsan pumapabor yung judges pag nadadala ng jokes. Pero lunod to sa aking lalim, di yan masasalba ng boats. Multi ko, bumabalasa habang barahan niya saktuhan. Kung parehas ng parada, lamang ang bangka sa katkungan. O libre ang mga rap, wala mang chance ang mapagkunan. Anong magastos, mabigo, laging handa to sa gastusan. Kung hanap, bigyan pa ng galang. Huwag yung pangalan pa ng galang. Binaybayang mga lawang, di inantay mga lawang. Binaybayang mga lawang, di inantay mga lawang. Panay ikot sa mababang liga, walang agam-agam, walang sinaalang-alang. Kung handa kang pumatay, handa ka dapat magpaalam. Yeah! Ayun na, doon na nagkaroon ng style clash, guys. Technical, ito na yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Sa round 1 bago mag round 1 si Blaser, sabi ko, style clash na hindi naman sasabay si Blaser sa comedy ni Kilan, pero mali tayo doon. Pero ito na yung Blaser na sigurong ine-expect ko, no? Hindi ko kasi masyadong in-expect na magpapatawa si Blaser, 'di ba? Pero ito yung Blaser na ine-expect ko, puta. Kita mo yung mga rhyme schemes niya dito, yung mga wordplay niya, gusto ko talaga yung Tagalaway, walang di makakaisang pangontra-usog. Meron pa isa, yung yung gusto ko rin yung nilalait yung taga Floodway, Big Fish. Gusto ko rin yun. Diba? So, solidong round. Tsaka yung mga multis, puta. Angat na angat, litaw na litaw yung mga multis ni Blaser dito. At yung laro niya dun sa hindi masasalba ng mga hurados, ng vote, or yung laro niya yung vote sa votes. So, ang ganda rin ang laro niya dun. Mas malinis yung round 2 ni Blaser compare sa round 1 niya na may choke na 2 times. Mas mas technical at mas sa tingin ko mas mabigat itong mga bara ni Blaser sa round 2. Kay Kilan, nag-choke siya, pero ang dating is nabawi na naman niya sa entertainment, which is rounds 1 and 2 more on entertainment at comedy yung naging approach ni Kilan. Okay, style ka siya round 2, pero sa tingin ko sa style at sa linis ng performance nakuha ni Blaser yon. Sabihin natin, sige, malinis na itawid ni Kilan yung round 2. Sa tingin ko, Blaser pa rin ang nakakuha nun. Okay, so round 1, Kilan. Round 2, Blaser. Sa score, score is, wala pala tayo score, no? Okay, round 1, bigyan natin ng yun, 9-7. 9-7 in favor of 9-7 in favor of Kilan. Sa round 2, bigyan ko ng perfect si dito si Blaser. Slap on lang yung ibang lines niya, 'di ba? May mga lines si Blaser na natutulugan. Pero ang dating sa akin solid Solid, men. Hindi niyo ako pwedeng yun doon kasi nagustuhan ko yung mga verses, nagustuhan ko kung paano nilatag ni Blaser yung mga lines niya, kung paano niya tinahita yung mga angulo, yung mga wordplay, maganda yun. Kaya para sa akin, it's a perfect 10 for Blaser. Tapos kay Kilan naman medyo bumaba kasi may choke siya. So from 9 bibigyan ko ng 8. So that's 17 points for Kilan. 9 sa round 1, 8 sa round 2, 17 points. Kay Blaser naman 7 kanina, may choke siya 2 times. Tapos 10 points sa round 2 ni Blaser. So 17 all, round 10 all, round 1 Kilan, round 2 Blaser, points tabla rin. So round 3 deciding round. Check natin to, guys. Game. Handa daw siya sa gastusan. Nakakapagtaka. Ay, gago. Tignan mo, handa ka talaga kasi Politiko ka. Ano to, baby buhay, Yo, Okay. ang galing talaga ni Blaser. Dikit-dikit yung rhyme scheme sa lyrics, babad. Ang lupit ng style tol, multi, nakachismis lahat.
Tapos nagpapaka-technical pa. Hindi bagay sa'yo, pare. Inggit kay Manda at Rap yan. Paano sa Rizal? Sila lang nag-represent lagi. Yung laban yung zoning nakaraan, napaka-boring. Wala man lang sumigaw ng wow, ang galing talaga. Para akong nanood na nagwe-welding, tanginan, sakit sa mata. At saka hindi lahat ng pogi, chick boy. Pakaning katanga. Tanginan, mapera na, meron ka pang bading, 12. 12 pero maganda asawa niyan. Inad ako sa Facebook, ang kulit. Okay sana yung itsura, kaso lang may stretch mark sa puwet. Stretch mark sa puwet. Yun lang. Pero masipag. Nag-choke si Pinag-aalagaan Kilan. siya ng hapunan. Nag-aalaga ng anak habang nasa bingguhan. Habang nasa bingguhan, pero Nag-choke, sayang. change topic. Huwag kayong sasali ng Rap Conti sa Pililla Rizal. Lalo pagkasali si Blaser. Tangina, pag natalo yan, yung tatay niyang politiko, kakasahan kayo ng baril. Gogi. Kilala niyo yung street fighter si Ken? Kapangyarihan yun, Hadouken. Yung tatay niya naman, politika, magnanakaw, hakutin. Sorry. Hakutin. Sige. Na. Ayaw kasi magbunot na cellphone na kaya. Hindi, joke lang. Sige, freestyle na lang to, tangina mo. Tuloy-tuloy to, parang panloloko mo sa asawa mo. Panloloko. Sige, okay lang. Kahit anong sabihin ng mga tao, kahit yung round 3 ko maluba. Kinall out ako ni Kiluwa kanina, ayoko yung kalaban, tangina, pangit ng mukha. Ano mo, Hadouken. Hadouken. Tayo na nga. Sayang. Tangina mo, Kilan. Sayang yun. Okay, so alam na natin kung paano natalo or bakit natalo si Kilan. Okay? At kay Blaser naman, tangina props, especially the round 2. Round 3, pakinggan natin. Ina mo. Kung ano-ano sinasabi mo, walang yaka. Hindi mo ba alam, wala akong asawa? Okay, round 3 game. Mula pa ng sukat, alias Kilan. Talagang maangas na MC. Tas malaman-laman ko ang pangalan mo, Jeffrey. Tunog ropor sa public school. Mukhang classmate na malakas mandura. Ang kulit ng Adam's apple, king ina, napunta sa muka. Pero magpasalamat ka kay Janet at may chicks ka na nauuto. Tinanggap yung kutis mo na parang kikiam na hindi luto. Pero curious ako, tol. Di ba siya nagtatanong? Sa dami ng mukhang paa, ba't may kasama kang takong? Pero congrats, ganap ka ng ama. Malamang yung gastos palaki. Kung kailangan mong diskarte, tumawag ka pa rin. May alam akong trabaho. Pwedeng sa araw, sa gabi. Doon ka lamang sa bilyaran, posisyon mo pang masi. At unang kita ko sa'yo, mukha kang dodong na dami account. Malakas ka palagi sa crowd, suportado tong MC na galing sa South. Miski sa akin marami mag-doubt, isa lang yung bahagi na proud, na ang diamante ay diamante kaya di pang masa yung aking amount. Nilaban niya sa akin, joker type na mukhang mangga na na-overripe. Nilaban niya sa akin, joker type na mukhang mangga na na-overripe. Walang chemistry yung match up. Walang chemistry yung match up. Kala ko idol niya si Walter White. Binigay niya sa akin may flood issue. Yung presidente naka-oversight. Baka masagi ko yung bong, makakabasag pa ng water pipe.
Galit ka sa nagpolitics? Huwag ka nga dyan masilip. Sinong tinalo mo? Si Calix? Yung buhayang maliit? Project nun sa Bulacan, magpasimento at magpaliga. Habang run ko ngayon sa tour na magsimento ng Legasiya. Yung upuan, handang kunin. Kasabay ng lilibuhin. Tungkulin ko, bugbugin ka habang bugbog din sa tungkulin. Kundi sa titulong taya, pakikusatok mul na to. Sinagot ko lang tungkol ni Sight, bagkos hindi tungkol sa'yo. Tungkol sa... Okay. Bagkos hindi tungkol sa'yo. At di ako nagpapalakad. Ginapang ko lahat. Yung title ko sa INSE, hindi yung biglaang naganap. Pinaghirapan paangat, kaliwaan mabakat. Manood ka sa pedestal, paano maglikha ng pamagat. Okay, so hindi na natin kailangang patagalin pa Motos Battle League. ang decision. Nag-choke si Killan sa round 3 and automatic Blaser yun. So yun, 1 and 3, ay di, 2 and 3 Blaser, bibigay ko kay Blaser yun. Bigay ko ng 9 points si Blaser sa round 3. Sa tingin ko mas malinis yung round 2. Mas madiin yung round 2. Although madiin din naman yung round 3, pero sa tingin ko may mga poses siya dito. 'Di ba? Medyo nawawalan ng nawawala yung momentum. Sa akin na, para sa akin lang. Tapos may halong comedy, 'di ba? May halong comedy. Okay naman 'yun eh. At tapos yung round 3 ni Killan, wala tayong okay sa yun eh, pero hindi niya nahuhugot eh, sayang. So, yun. Round 3 ang nagkaroon ng malaking gap. So, 2 and 3, bigay ko yun kay Blaser. Round 1, malinaw Killan yun. So, yun. Ang score? 9-7 and 6. 22 points for Killan. Kay Blaser naman, meron siyang 8. Meron siyang 7. 7 ba yun? Oh, may choke pala. Meron siyang 7, 10, and 9. 16, 26. 26 to 22. Blaser, rounds 2 and 3. Round 1, Killan. Yun lang, guys. So mag-Manila at sa mag-a-advance sa second round 5-0. 5-0. Mag-ingay para Blaser. Siya was the queen. So, maraming salamat mo to sa PSI. Siyempre, linya-linya kay Ali. Congrats kay Paring Blaser. Maring ng digo. Shoutout sa lahat na nagpunta sa Flip Top, sa Motos Battle League. Siyempre, ayun, sa Flip Top, magkakaroon na ng anib. Ayun, kita-kits tayo doon sa Asais. Ayun, bawi tayo sa susunod ng mas malinis. Pasensya na, marami tayong trabaho. So, round 1, binoto ko si Killan. Killan. Malinaw kay nakikilan yun dahil nga sa mga stumble or choke ni Blaser. Round 2 naman, tabla siya sa akin. Oh. Kasi parehas, lumalandi pa rin naman yung mga punchline ni Killan dun sa round 2 na yun. Pero makikita mo na maganda na rin yung build-up ng round 2 ni Blaser, yes. Technical niya po. Mm. Tapos nababalansin niya rin yung mga content jokes. Oo, tama. Na Blaser yun dahil, ayun, naging effective agad yung jokes niya. Kung bakit rin naman kay Killan na naging effective yung jokes, pero ayun nga, nag-choke din si Killan ng round, kina-crucial pa yun. Dahil Crucial. So ayun, tinapos si Blaser na maganda dahil, ayun, Blaser. Solid yung material nila parehas para sa akin, round 1, 2. Pero yun nga, nag-choke sila parehas, pero si Blaser kasi nabawi niya. Ang solid pa ng pagkabawi niya. Si Killan sayang eh, kasi nag-choke pa siya kung kailan huling round niya. Nagtuloy-tuloy na eh, sayang. Pero yun, magandang laban sana, pero bibigay ko kay Blaser. Okay. Binoto ko si Blaser. Sa tingin ko, parehas lang may slip-ups, pero nung round 3, sobrang lalaan. Lala. Pag-choke ni Killan, di niya na naibalik. At parehas lang naman, style clash kasi siya eh. Kung jokes yung trip mo, sobrang left-right din talaga ng mga bars ni Killan. At saka sa bars, malakas din naman si Blaser. Pero ayun nga, doon siguro sa round 3, parang naalis yung hype ni Killan. At saka si Blaser mas consistent para sa akin, although may slip-ups din siya. So, ayan, binoto ko si Blaser para makabawi kay Cream King. Yo, what's up? Blaser vs Killan, okay lang na battle, hindi naman perfect kasi sila nag-choke. Pero kung susukatin ko, mas maraming choke si Killan
So, mas pumapabor sa akin, mas konti lang sa performance, saka sa sulat si Blaser. Pero all goods din si Killan, entertaining. Yun, Blaser. Okay. Yun, binoto ko si Blaser. Yung round 1 ni Killan, sobrang lakas nun. So, kala ko dire-diretso na yung ganung momentum. Ganun momentum. Tama. Pero tapos nagkaroon pa ng slip up si Blaser ng round 1. And then round 2, yun, nagka-slip up naman si Killan. Tapos nabawi ni Blaser. Tapos round 3 yun, medyo malalang patid na ni Killan. And smoother yung performances ni Blaser. Tapos malalakas din yung mga lines niya. Blaser, round 2 and 3. Yeah, tama. So yun, rounds 2 and 3 talaga nakuha talaga ni Blaser yun. Then round 1 Killan. Kay Good Kid tinabla niya no. Pero sa tingin ko most of the judges naman nakita na kay Blaser talaga yung battle at nakita naman 5-0 in favor of Blaser sa dalawang round. Killan sayang kasi naging effective na yung comedy niya against sa estilo ni Blaser Kumbaga na-diffuse niya yung technical side ng rounds ni Blaser kapag bumabanat siya. 'Di ba? Kasi magte-technical si Killan, magte-technical si Blaser tas round ni Killan clowning, kengkoy, comedy. Tayo na mabubure, alam mo 'yon. Pero sayang kasi sumabay si Blaser sa dalawang estilo. Kaya sa tingin ko Blaser pa rin talaga. Sayang lang hindi natin nakita yung buong potential ng obra ni Killan. 'Di ba? So yun lang. At pahinga muna ako saglit guys kasi nakatatlong reviews na ako ngayong gabi. Ngayong hapon pa lang. So yun. Kita-kits tayo sa next na review. Iisa pa tayo pero mamaya na sigurong gabi. Ano pa rin? Pulo. Sa pulo siguro tayo. Basta. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.